Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Val. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, nakatira sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Iloilo itong si Val. Kasama ang kanyang lolong si Mang Henry, pati na rin ang tiyuhin na si Diosdado. Naiwan sa pangangalaga ng mga ito si Val dahil ang ama nito na anak ni Mang Henry naglilingkod bilang isang sundalo. Samantalang ang ina naman ni Val namamasukan sa opisina ng kanilang alkalde sa bayan. Madalang umuwi ang mga ito dahil na din sa layo ng lugar at laging abala sa trabaho. Kaunting pagpapaliwanag sa lokasyon dahil dito mangyayari ang pinakamahalagang kaganapan na tuluyang nakapagpabago ng buhay ng ating tampok na karakter. Nasa paanan ng isang bundok ang tahanan nila Mang Henry. Malawak na palayan ng paligid. Sa gawing dulo, hindi kalayuan sa kanilang tahanan matatagpuan ang isang malaking bukal. Ito ang nagsisilbing patubig sa mga taniman sa baba ng bundok. Buong taon, napakalakas ng agos nito na tila hindi nauubusan ng tubig. Sinasabing may waga ang lugar na ito dahil taon-taon may mga nawawalang bata sa lugar na ayon sa mga nakakatanda, kinukuha ng isang nilalang na ang kalahating katawan ay pagong at ang kalahati naman ay sa tao. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit na ipinagbabawal ni Mang Henry na pumunta ang apo sa nasabing bukal. Hindi naman gaanong kalayuan, halos tanaw ito mula sa kanilang tahanan, kaya minsan nagagawang pumuslit ni Val. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng kakaibang karanasan. Atras tayo ng 5 taon. 10 taong gulang si Val ng mga sandaling ito. Nasa tugatog ng kakulitan. Madalas itong napapagalitan ng tiyuhin dahil na din sa katigasan ng ulo. Nang mga oras na yun, naghahandang umalis si Mang Henry at Diosdado papunta sa bayan para mamili ng abonong gagamitin sa kanilang sakahan. Vala po, alis muna kami ng Tio Henry mo ha. Huwag kang malikot. At lalong huwag kang pupunta doon sa bukal ano. Pag natsyempohan ka ng halimaw doon ako, siguradong yari ka. Wika ni Mang Henry. Opo lolo, dito lang po ako maglalaro. Tugon ni Val. Kilala ko yung mga ngitian na yan, Val ha. Humanda ka sa akin mamaya kapag nalaman kong naglaro ka na naman sa bukal. Wika ni Diosdado. Kagad itong inawat ni Mang Henry. Ano ka ba naman, Diosdado? Huwag mo na ngang tinatakot ng ganyan si Val. Kung aalis siya, hayaan mo. Eh bakit? Sino bang gagawing hapunan ng mga halimaw sa bukal? Ay siya naman, hindi ba? Wika ni Mang Henry. Napalunok ng laway si Val. Bagyang nakaramdam ng takot sa sinabi ng lolo. Pag-alis ng mga ito, pinili ng batang libangin ang sarili sa kanilang bakuran. Habang naglalaro, napansin nito ang ilang kabataang papunta sa bukal. Hakbang na sana ito nang biglang maalala ang sinabi ni Mang Henry. Ngunit bigla itong napaisip. Kung totoo man yung sinasabi ni lolo sa kani Uncle, bakit nagpupuntahan yung mga bata doon sa bukal? Tanong ni Val sa sarili. Hindi na malayo ng paslit na unti-unti nang humahakbang ang mga paa. Papunta ito sa bukal. Ilang sandali pa ay natagpuan nito ang sariling nakatayo sa mismong tabi ng umaagos na tubig.
Inikot nito ang tingin sa paligid. Ngunit wala doon ang mga batang dumaan. Yaman din lang na naroon na siya sa lugar. Pinili na lang ni Val na magtampisaw. Hindi na namalay ng paslitang oras. Magtatanghali na. Bigla nitong naalala na pauwi na si Mang Henry at ang Chewin. Kaya dali-dali itong umahon. Kaso nga lang, bigla siyang nakakita ng maliit na puting bagay na lumulutang sa gilid ng bukal. Dinampot ito ni Val at dinala pa uwi. Dali-daling nagbihis at sinampay ang mga basang damit sa ilalim ng silong upang hindi makita ng dalawang nakakatanda. Naupo ito sa atangan ng kanilang bahay habang tinitignan ang napulot na bagay. Medyo matigas ang bagay na yon na nahahawig sa itlog. Ang pinagkaiba nga lang, mistulang papel ang puting bagay na nakabalot dito. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Henry. Hindi nakita ni Val ang Chewin, kaya nakahinga ito ng maluwag. Ay, salamat, nakauwi na din. Ano Val, hindi ka ba umalis ng bahay? Tanong ni Mang Henry. Siyempre po hindi lolo. Dito nga lang ako naglalaro sa bakuran, nakakatamad eh. Nagpunta lang ako sa sapa kasi gumulong papunta dun yung bola ko. Tapos nakita ko po to. Tugon ni Val. Magagalit na sana ito. Ngunit biglang nalihis ang atensyon ng matanda sa bagay na hawak ng paslit. Teka, mukhang itlog ng pagong ang isang to ah. Saan mo nakuha yan? Dyan po, sa may sapa. Medyo malapit lang ang sapa sa kanilang tahanan. Kapani-paniwala ang palusot nito dahil talagang maraming pagong ang nananahan sa lugar. Ganun ba? Ano ngayon ang balak mo sa itlog na yan? Sigurado po ba kayong itlog ng pagong yan? Oo naman, walang duda. Itlog ng pagong yang napulot mo. Kung ganun lo, itatago ko na lang. Baka sakaling mapisa eh. Pag-uusap ng dalawa. Tinuruan ng matanda si Val kung paanong papapisain ang itlog. Makalipas nga ang mahigit 2 buwan, lumabas mula sa itlog ang isang maliit na pagong. Tuwang-tuwa si Val dahil nagawa niyang buhayin ang itlog ng pagong. Kalaunan ay inalagaan nito. Ang buong akala ni Mang Henry, pangkaraniwang pagong lang ang nakuha ng apo. Ngunit habang tumatagal, napapansin nitong may kakaiba sa munting hayop. Nag-iiba ang kulay ng baon nito. Habang nagtatagal, lumilitaw mula sa balat nito ang mga kakaibang marka na parang mga sinaunang letra. Balik tayo sa kasalukuyan. Nang mga panong ito ay binata na si Val, naroon pa rin ang alaga nitong pagong. Normal na sa mga ito ang kabagalan sa paglaki. Sa mga hindi nakakaalam, umaabot ng mahigit 100 taon ang buhay ng isang pagong. Depende sa lugar na kinalakihan. Sa kaso ng mga pagong na inaalagaan ng tao, malaki ang pag-asa na mas humaba pa ang buhay nila kaysa nasa kalikasan. Minsan ay hindi nahiwalay ang pagong kay Val. Sa tuwing papasok ito sa paaralan, inilalagay ng binata ang alaga sa bulsa. At dahil kasing laki lang ito ng kanyang palad, walang halos nakakapansin. Madalas din itong kinakausap ni Val. Tila nakakaintindi ang pagong. Sinusunod ang lahat ng sinasabi ng binata. Habang tumatagal, unti-unting nagpapakita ang kakaibang kakayahan ng pagong. Isang hapon, habang pauwi galing sa paaralan, biglang lumindol at ang daan papunta sa kanilang tahanan ay nasa gilid ng bangin.
Minsan kahit walang lindol, nahuhulog ang malalaking bato mula sa pinakataas ng bundok. Nang mga sandaling iyon, nasa kalagitnaan ng kalsada ang binata nang biglang magsipaggulungan ang malalaking bato papunta sa kanyang kinakatayuan. Hindi magawang kumilos ng binata dahil sa sobrang kaba. Nanigas ang mga binti nito hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng ulirat. Sa pagkakataong iyon, alam ni Val na hindi siya makakaligtas. Ngunit laking gulat nito nang magising sa loob ng isang silid. Nakaupo sa tabi ng higaan si Mang Hiner habang kausap ang isang lalaki. Napagtanto ng binatang nasa ospital ito. Paglabas ng lalaking nakaputi ay kaagad kinausap ni Mang Henry ang apo. Anong nangyari, Val? Paano ka nakaligtas? Tanong ni Mang Henry. Hindi ko po alam eh. Pero teka, nasan po yung alaga ko? Tanong ni Val. Napakamot naman ng ulo si Diosdado dahil mas inalala pa nito ang alagang pagong. Ayos ka talaga, no? Naalala mo pa yung alaga mong pagong. Samantalang kamuntikan ka ng mamatay. Huwag kang mag-alala. Nasa bahay ang alaga mo. Sabihin mo nga kung anong nangyari. Ayon kasi sa mga nakakita sa'yo, sa laki ng mga batong gumulong pababa ng bangin, imposibleng makaligtas ang sino mang tatamaan. Wika ni Diosdado. Hindi ko rin po alam kung anong nangyari, Uncle Deo. Sa sobrang takot ko po kasi, nawalan ako ng malay. Paggising ko, nandito na ako eh. Tugon ni Val. Matapos ang huling pagsusuri, kaagad na din silang pinalabas ng ospital dahil wala namang natamong malalang pinsala ang binata. Pagdating sa kanilang tahanan, unang hinanap ni Val ay ang alaga. Laking tuwa nito nang makitang ligtas ang pagong. Mabuti naman ligtas ka. Nag-alala ako sa iyo ah. Akala ko nadaganan ka na ng mga bato eh. Wika ni Val. Ang nakakapagtaka dyan sa alaga mo, alam mo kung ano? Nakita ng mga nagligtas sa'yo ang pagong na yan na nakapatong sa dibdib mo. Wika ni Mang Henry. Paano naman po nangyari yun? Nasa bulsa ko siya nung mangyari yung pagguho. Tugon ni Val. Aba malay mo, nakagapang yan palabas ng bulsa mo. Nung wala kang malay ha. Pero nakakapagtaka pa din ang mga pagyayari eh. Wika ni Mang Henry. Hayaan mo na po, Lolo. Ang mahalaga, buhay po ako at wala pong nangyaring masama. Muling wika ng binata. Lingid sa kaalaman nito, may kinalaman ang alagang pagong sa pagkakaligtas at isang matanda ang nakakita sa buong pangyayari. Laking gulat ni Val nang pumasok ito sa paaralan dahil itinanong ng mga tao sa kanya ang tungkol sa alagang pagong. Hindi maunawaan ng binata ang nangyayari. Nalinawan na lang ito nang makausap ang kaibigan na itago na lang natin sa pangalang Tupe. Tupe, may alam ka ba sa mga nangyayari? Bakit palaging tinatanong ng mga tao sa akin yung tungkol sa alaga kong pagong? Wala namang nakakaalam nito, hindi ba? Tayo-tayo lang naman. Wika ni Val. Ewan ko din, Val eh. Nagulat na nga lang ako ang sabi nila. Nung nabagsakan ka daw ng mga bato, may isang nilalang ang nagpakita. May hawak daw na malaking kalasag na gawa sa baon ng pagong. Tapos ang balat ng nilalang na yun, punong-puno ng mga nakasulat. Parang ganyan no? Pagpapaliwanag ni Tupe, sabay turo sa alagang pagong ni Val. Kalokohan naman yan. Ang sabi nila nagbabagong anyo ang alaga ko. Baka lasing ang mga matandang nakakita. Wika ni Val.
Si Manong Elyong Bal, yung taga dun sa kabilang baryo. Biglang tumawa ng malakas si Val dahil ang tinutukoy ng kaibigan ay ang matandang lasinggero na ang pangalan ay Mang Elyong. Naniniwala ang mga tao sa kanya. Alam naman nilang lasinggero yun. Wika ni Val. Hindi rin bali kasi kung minsan, totoo ang sinasabi ni Mang Elyong. Lalo na sa kababalagan ha. Isa siyang manggagamot o albularyo at para sa mga tao, isa itong uri ng kakaibang pangyayari. Tugon ni Tope. Napakamot na lang ng ulo si Val dahil kahit siya, hindi makapaniwala sa sinasabi ng kaibigan. Para malaman natin ang katotohanan, puntahan natin si Mang Elyong. Kasi sa totoo lang, naguguluhan na ako eh. At saka parang ayoko nang lumabas ng bahay dahil sa mga tanong ng tao. Wika ni Val. Pagsapit ng hapon pagkatapos ng klase, kaagad nilang tinungo ang bahay ni Mang Elyong. Ngunit hindi pa man sila nakakarating. Napansin ni Val na hindi mapakali ang alagang pagong na nasa bulsa. Nagpupumilit itong lumabas na tila may kinakatakutan. Kaya ang ginawa ni Val, inilabas niya ito sa bulsa at hinawakan. Ilang minuto pa ng paglalakad, narating ng dalawa ang tahanan ng matanda. Ngunit sa kasamaang palad, wala ito sa lugar. Mukhang kailangan natin siyang antayin dito ah. Ganitong oras kasi ang punta niya sa baryo para bumili ng lambanog. Siguradong pasuray-suray na naman yun pag uwi dito. Wika ni Tope. Ayos lang. Wala naman akong gagawin sa bahay eh. Ikaw, baka mapagalitan ka ng tatay mo ha? Wika ni Val. Hindi rin. Wala sila nanay sa bahay eh. May pinuntahan. Mag-isa nga ako ngayon eh. Pag-uusap ng dalawa. Isang oras mahigit ang nakalipas. Natanaw na ni Tope si Mang Elyong at kagaya ng inaasahan, lango na ito sa alak ng dumating. Oh, nandito na siya Balo. Maganda ka. Paniguradong magagalit yan dahil nandito tayo sa loob ng bakuran niya. Wika ni Tope. Dali-dali namang tumayo si Val. Habang papalapit ang matanda, lalong nagiging maligalig ang alaga nitong pagong. Anong ginagawa nyo dito sa bakuran ko? Hindi nyo ba alam? Tapos na ang oras ng pagpapagamot. Ala sige, magsialis kaya. Wika ng matanda habang gigewang-gewang sa paglalakad. Hindi po kami magpapagamot, tatang. May ilang katanungan lang po ako. Tugon ni Val. Inilapit ng matanda ang kanyang muka para maaninag ang muka ng binata. Ikaw nga ang batang yon. Sinasabi ko na nga ba, pupuntahan mo ko eh. Ano, nasa na ang alaga mong engkanto? Bakit hindi mo ilabas? Wika ni Mang Elyong. Yun nga po ang gusto naming malaman, Mang Elyong. Dahil hindi ko po alam kung anong nakita nyo nung araw na lumindol. Nawalan po ako ng malay eh. Nagising na lang ako sa loob ng ospital. Tugon ni Val. Sa tingin mo, maniniwala kong hindi mo nakita ang nilalang na sumangga ng malaking batong tatama sa'yo. Ay nako, kalokohan. Muling wika ni Mang Elyong. Matapos ay lumagok ito ng dalang bote. Kaso nga lang wala na itong laman, kaya naglakad palayo ang matanda. Teka, Manong, saan po kayo pupunta? Tanong ni Val. Eh
Ibibili ko ng lambanog. Naubos na eh. Naku Bal, gawa mo ng paraan. Dahil buong gabi siyang nagpapabalik-balik sa baryo hanggang sa tuluyang makatulog sa kalasingan. Wika ni Tupi. Ganito ang nangyayari sa matanda sa tuwing malalasing. Pupunta sa baryo para uminom ng isang galong lambanog. Bibili pa ito ng isa pang inumin habang naglalakbay pa uwi. At sa oras na maubos ito, muling babalik ang matanda upang bumili. Paulit-ulit ang nangyayari hanggang sa tuluyan nitong bumagsak sa kalasingan. Sandali lang Manong. Ang kaibigan ko na lang po ang bibili para sa inyo. Antayin nyo na lang po siya dito. Wika ni Val. Dali-dali namang nag-abot ng pera sa kaibigan at sapilitan itong pinabili ng lambanog. Silang dalawa na lang ang naiwan sa tahanan ng matanda. Naupo ito sa sulok at pinagmamasdan si Val. Hindi naging komportable ang binata, kaya naisipan nitong lumabas ng tahanan. Akmang tatayo na sana nang bigla siyang pigilan ni Mang Elyong. Sandali lang. Hindi ba sabi mo may itatanong ka? Bakit ka lalabas? Tanong ng matanda. Meron nga po. Pasensya na, medyo naiilang po kasi ako sa titig nyo. Tugon ni Val. Unti-unti mo nang nakukuha ang ugali ng iyong kaibigan. Mahiyain at mas gugustuhin na lang magtago sa kanilang bao. Muling wika ni Mang Elyong. Dito na nagkaroon ng lakas ng loob si Val upang magtanong sa kanya. Manong, gusto ko lang pong malaman kung anong klaseng nilalang yung nakita niyong nagligtas sa akin. Wika ni Val. Sa hindi malamang dahilan, tila nagkaroon ng interes ang binata sa mga sasabihin ni Mang Elyong. Sa kabila ng katotohanang nakainom na ito, malamang wala na sa sariling wisyo. Kaya nga nang sinasabi ko, nasabi ko sa mga tao, isang malaking nilalangan nakita kong sumangga ng mga batong tatama sana sa iyo. Hindi ako maaaring magkamali. Ang nilalang na yon ay ang tinatawag nila na kapa. Wika ni Mang Elyong. Hindi pamilyar sa binata ang sinasabing nilalang ng matanda dahil noon pa lang niya ito narinig. Kapa? Ano po yan, Manong? Pasensya na ha. Ngayon ko lang kasi narinig ang nilalang na yan eh. Wika ni Val. Alam kong sasabihin mo ang bagay na yan. Natural lang, wala kang alam tungkol sa mga nilalang na sinasabi ko. Dahil hindi naman sila orihinal na taga dito sa ating bansa. Mula sila sa bansang Hapon. Wika ni Mang Elyong. Nanlaki mga mata ni Val sa sinabi nito. Bansang Hapon? Paano po yun nakarating dito? Tanong ni Val. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na ito nagawang sagutin ni Mang Elyong dahil tuluyan na itong nakatulog. Sumakto namang dumating si Tupi. Eto, nandito na yung lambanog mo, Manong. Naku, tinamaan ng lintik. Tulog na pala yan? Wika ni Tupi. Oo, bigla na lang nakatulog eh. Halika na nga, umuwi na lang tayo. Sayang, hindi niya nasagot ang mga tanong ko. Tugon ni Val. Ngunit may naisip na paraan si Tupi kung paanong gigisingin ang matanda. Ay, sandali lang. May naisip ako, Bal. Tignan mo to. Wika ni Tupi. Sabay bukas ng galon ng lambanog.
Itinapat ito sa ilong ng matanda. Sa isang iglap lamang, tila binuhusan ng malamig na tubig si Mang Elyong. Muli itong gumising at hinablot ang galon sa kamay ni Tupi. O diba? Sabi ko sa'yo, Bal. O sige na, ituloy mo na yung pagtatanong sa kanya. Itong lasinggerong to. Napakamot na lang sa ulo si Val at muling tinanong ang matanda. Mang Elyong, ituloy niyo po ang kwento. Wika ni Val. Kwento? Anong kwento? At saka, kayong dalawa, anong ginagawa nyo dito sa loob ng pamamahay ko? Wika ni Mang Elyong. Nagkatinginan ang magkaibigan at napailing. Ay nako, mukhang ang nagsasayang lang tayo ng oras dito, Tupi. Halika na nga, umuwi na lang tayo. Wika ni Val. Akmang tatayo na sana nang biglang magsalita ang matanda. Hindi ba? Ikaw yung binatang iniligtas ng kapa. Napalingon si Val. Muling napukaw ang interes sa pakikipag-usap. Oo, yan nga po. Yan nga po yung pinag-uusapan natin kanina. At yan din po ang mismong dahilan kung bakit ako nandito ngayon. Wika ni Val. Ganun ba? Pasensya na kayo ha. Makakalamutin na ako eh. Maupo kayo. Itutuloy natin ang usapan. Pinagpatuloy ni Mang Elyong ang pagpapaliwanag tungkol sa nilalang. Masuri namang nakinig ang dalawa sa kanya. Ayon sa matanda ang mga kapa, orihinal na matatagpuan sa bansang Hapon. Pinaniniwala ang nakatira ang mga ito sa lawa o hindi kaya naman sa mga batis na malimit puntahan ng mga tao. Ang anyo nito may hahalin tulad sa isang pagong. Kulay berde ang balat. Minsan may mga nakasulat na simbolo. Punong-puno ng makakapal na kaliskis ang kanilang braso. Pinaniniwalaan din na ito ang ginagamit nila upang ipagtanggol ang sarili. Kalahating tao, kalahating pagong. Ang mga nilalang na ito kung titignan, tila may salamin na nakapatong sa kanilang ulo na siyang ginagamit nila upang ikubli ang sarili sa paningin ng mga tao. Habang nakalubog ang buong katawan sa ilalim ng tubig. Ang ilan sa mga ito, depende sa katayuan, may kakayahang magpalit ng anyo at itago ang kanilang totoong pagkakakilanlan. Walang duda. Kapa nga ang nakita ko. Yun ang nagligtas sa iyo, bata. Maniwala ka o hindi, isang makapangyarihang nilalang ang kaibigan mo. Wika ni Mang Elyong. Kung hindi sila galing dito sa atin, paano nga po sila nakarating? Tanong ni Val. Hindi ako sigurado. Pero may kaibigan akong dating sundalo ng Hapon na nagsabing may dala silang mga nilalang mula sa kanilang bansa. Pinakawalan nilang mga ito sa ating kagubatan upang mamuhay sa kagustuhang mapanatili ang kanilang kultura kahit nasa ibang bansa sila. Kaso lang natalo sila sa digmaan eh, kaya wala ding nagawa kung hindi bumalik na lang sa sariling bansa. Tugon ni Mang Elyong. Ayon pa dito maliban sa kapa, may ilan pang mga nilalang na dinala ang Hapon. Hindi maalala ng matanda ang tawag sa mga ito. Ngunit alam niyang pagala-gala lang sila sa kagubatan. Namumuhay kasama ng ilan pang mga nilalang na dito naman matatagpuan sa ating bansa. Muli pa sanang magtatanong si Val. Ngunit narinig nitong humilik si Mang Elyong. Medyo malalim na din ang gabi, kaya naman umuwi na ang magkaibigan. Kinabukasan habang nasa paaralan,
Muli na namang napag-usapan ng magkaibigan ang tungkol sa sinasabi ni Mang Ilyong. Hindi nila alam na may nakarinig pala sa kanila. Ito ang isa sa kanilang kaklase na itago na lang natin sa pangalang Dodong. May kagaspangan ang ugali ng binatang ito dahil anak ng isa ding kilalang manggagamot sa kanilang bayan. Kinakatakutan ang ama nito dahil na din sa sabi-sabi na may kakayahan nitong mambarang. Pagsapit ng hapon habang naglalakad palabas ng paaralan, hinarang ni Dodong ang dalawa at gaya ng dati, pinagdiskitahan ng mga ito. Ay, nandito na pala ang sinasabi nilang may kaibigang higanting pagong. Ano Val, nasaan ang alaga mo? Bakit hindi mo palabasin? Wika ni Dodong. Umalis na lang ang binata dahil ayaw nitong patulan ang pangaasar ng kaklase. Pwede ba, Dodong? Tigilan mo ko. Wala naman akong ginagawa sa'yo eh. Tugon ni Val. Akmang lalakad na sana ito palayo nang bigla siyang hatakin ni Dodong. Huwag kang bastos. Dahil kausap pa kita. Mukhang nakalimutan mo yata kung sino ang tatay ko. Napangiti si Val. Muling nagsalita dahilan para mapahiya si Dodong. Alam mo Dodong, hindi ko nakakalimutan kung sino ang tatay mo. Wala lang akong pake. At mas lalong hindi ako natatakot sa kanya. Kaya kung pwede lang, lubayan mo kami ni Tupi. Wika ni Val. Sa halip na hayaan, lalo pang nagalit si Dudong. Hinatak nito ang damit ng binata. Akmang susuntukin nang biglang may sumigaw. Bitawan mo ang pamangking ko. Kung ayaw mong samayin. Napalingon si Val. Nakita ang tiyuhing si Diosdado. Maswerte ka, may dumating na sa kalolo. Pero hindi pa tayo tapos, Val. Pagbabayaran mo ang pang-insulto sa tatay ko. Wika ni Dudong. Kagad na itong umalis. Dali-dali namang nilapitan ni Diosdado ang binata. Anong nangyari? Ayos ka lang ba? Anong kalokohan na naman ang naisipan mong gawin? Tanong ni Diosdado. Wala po, Uncle. Si Dudong nga ang nauna eh. Hinarang niya kami palabas eh. Pilit na hinahanap sa akin yung alaga akong pagong. Tugon ni Val. Ganun ba? Hayaan mo na ang mahalaga. Hindi kayo nagkasakitan. Halika na, umuwi na tayo. Ikaw din, Tupi. Umuwi ka na. Wika ni Diosdado. Kagad nang umuwi ang magtsuin. Pagdating ng mga ito sa tahanan ay kinausap ni Mang Henry si Val. May tatanong ako sa'yo ha. At gusto ko maging tapat ka sa akin, Val. Totoo bang pinuntahan mo si Mang Ilyong upang magtanong tungkol sa nangyari? Tanong ni Mang Henry. Opo, Lolo. Pasensya na po kayo kung di ako nagpaalam ha. Gusto ko lang po kasing malaman kung totoo ba yung mga nakita niya. Wika ni Val. Ay, naku talagang bata ito, oo. Alam mo namang mahilig gumawa ng kwento yang si Mang Ilyong eh. Ayan tuloy, kayo na naman ang laman ng usapan sa baryo. Kesyo daw, pumunta kayo sa kanya at nagtanong. Kung ano-ano ang lumalabas sa usap-usapan dito. Wika ni Mang Henry. Ano naman pong sinabi niya tungkol doon? Tanong ni Val. Wala naman. Ang sakin lang, Val, ayoko masyado kang naniniwala sa matandang yon. Apo, sakin ka makinig ha. Wala namang may dudulot na kabutihan ng mga sinasabi niya. Puro katanghisip. Yan ang nagagawa ng alak sa utak eh. Tugon ni Mang Henry.
Napaisip si Val sa mga sinabi ng matanda. Napagtanto na tama ang sinasabi ng kanyang lolo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Val mismo ang nakatuklas ng buong katotohanan. Isang hapon habang pauwi, muli na naman siyang hinarang ni Dudong kasama ang pinsan nito. Napabuntong hininga ang binata at nagpatuloy sa paglalakad. Ano Val? Akala mo nakalimutan ko na yung pang-iinsulto mo sa tatay ko. Pasensya na. Hindi ko kasi makakalimutan eh. At ngayon, pagbabayaran mo yun. Wika ni Dudong. Kagad namang hinawakan ng kasama nito si Val. Ngunit bago suntukin ni Dudong ang binata, biglang lumitaw sa harapan nila ang isang nilalang na halos 8 talampakan ang taas. Nagliliwanag na kulay asul ang mga mata. Kalahating tao, kalahating pagong ang nilalang na ito. At gaya ng pagpapaliwanag ni Mang Ilyong, ito ang nilalang na nakita ng matandang nagligtas kay Val. Hindi makapagsalita ang binata sa mga nakikita. Maging si Dudong, halos maiyi sa kinakatayuan nang mapagtantong isang halimaw ang nakatayo sa kanyang harapan. Umangil ang nilalang. Itinaas ang kamao para suntukin si Dudong. Nang bigla itong mawalan ng malay, kaagad namang tumakbo ang pinsan nito. Ngunit hindi pa man nakakalayo, naabutan siya ng malalatigong buntot ng nilalang. Hindi ito nagsasalita, ngunit batay sa angil ng nilalang, nagbibigay ito ng babala na wag nang uulitin ang kanilang ginawa. Matapos ang pangyayari, dali-daling hinatak ng nilalang si Val papasok ng kagubatan. Patuloy sa pagtakbo ang mga ito habang nakatulala pa din ang binata. Huminto sa pagtakbo ang nilalang. Napansin ni Val na narating na nila ang bukal kung saan ito natagpuan ang itlog ng pagong. Ayos ka lang ba, kaibigan? Pasensya na kung kailangan kitang hilahin papunta dito. Wala na kasi kung oras. Sa ngayon, kaya ko lang manatili sa ganitong anyo sa loob ng 30 minuto. Hindi pa ganoon kalakas ang kakayahan mong panatilihin ako ng mas matagal sa kasalukuyan kong anyo. Wika ng nilalang. Sino ka? Tanong ni Val. Ako ang alaga mong pagong. Ang pangalan ko ay Bugang. Huwag kang mag-alala. Hindi ako kaaway, kagaya ng inaakala mo. Tugon ng nilalang na nagngangalang Bugang. Alam ko, dahil kung masamang nilalang ka, hindi mo ako dadalhin sa lugar na to upang kausapin ng mga sinsinan. Malamang nilapa mo na ako at ginawang hapunan. Napangiti na lang ang nilalang. Ngunit kagaya ng sinasabi nito, hindi siya maaaring magtagal sa ganong anyo. Kaya makalipas ang ilang minuto, muli itong nagbalik sa dating anyo, lumapag sa palad ni Val. Hindi nakapagsalita si Val dahil sa mga nangyayari. Tinitigan lang nito ang alagang pagong na ni minsan hindi niya inakala na kakaibang nilalang. At dahil malapit lang ang bukal sa kanilang tahanan, dali-dali nang umuwi ang binata. Nakasalubong nito sa daan ng tsuwin, na kagad namang nag-usisa kung saan ito nanggaling. Mukhang hapon na ang uwi mo ha. Saan ka galing? Tanong ni Diosdado. Sa paaralan po, Uncle. Medyo nawili ako sa panonood ng basketball eh. Tugon ni Val.
Ganun ba? O siya, umuwi ka na, inaantay ka na ni tatay. Kailangan niya ang tulong mo. Nag-aanda siya ngayon ng mga bini. Muling wika ng Shuin. Kaagad namang tumuloy sa pag-uwi ang binata. Nakita nga ni Val ang matandang akmang bubuhatin ang isang sako ng palay. Naku lolo, ako na po dyan. Baka mapano ka pa. Wika ni Val. Aba, tamang-tama ang dating mo. O siya, pakibuhat mo na nga ang lalagyan papunta dun sa sapa para maibabad na. Wika ni Mang Henry. Kaagad namang hinawakan ni Val ang sako. Laking gulat nito dahil nang bubuhatin niya na ay biglang nagsalita si Bugang. Hindi ko man kayang buhatin yan para sa'yo. Pero ito, kaya kong gawin. Wika nito. Biglang nakaramdam ng kakaibang lakas si Val. Nang iangat nito ang sako ng palay, nagmistula itong walang laman. Napalingon si Val sa matanda at saktong hindi ito nakatingin. Kaya nakahinga ng maluwag ang binata. Habang naglalakad papunta ng sapa ay kinakausap ni Val ang alaga. Ayos ka din pala Bugang ano. Akala ko talaga, isa kang halimaw. Wika ni Val. Halimaw naman talaga ako sa paningin ng mga taong hindi nakakaunawa. Ngunit hindi mo rin sila masisisi dahil bibihira ang kagaya ko. At isa pa, malaki ang kaibahan ng anyo ko kumpara sa inyong mga tao. Tugon ni Bugang. 5 sako ng palay ang kanilang binabad ng hapong iyon. Kinabukasan ay kailangan itong hanguin bago tuluyang isaboy sa pataniman. Ngunit may isang problema si Mang Henry dahil hindi pa nito natatapos ang pagpapalabas ng tubig sa palayan. Ay nako, nakalimutan kong hindi pa pala tapos ang pagbabawas ng tubig sa palayan. Sa susunod na araw tayo magsasaboy. Ay sandali lang bala, dito ka lang. Magbubukas ako ng mga pilapil. Wika ng matanda. Pinigilan nito ng binata. Ako na po ang gagawa lolo. Wala naman akong pasok bukas eh. Kaya ayos lang kung mapuyat ako. Kakain lang ako ng hapunan bago pumunta sa bukid. Wika ni Val. O siya, kung talagang yan ang gusto mo, hindi kita pipigilan. Mabuti na rin yan para matutunan mo ng pangawakan ng palayan ng iyong ama't ina. Wika ni Mang Henry. Matapos ang hapunan, kaagad nang lumakad si Val. Maliwanag naman ng mga sandaling iyon, kaya nagagawang makita ng binata ang gagawin. Ngunit hindi inaasahan ni Val na muling magpapamalas ng kakayahan ang alaga. Sa pagkakataong ito, kontra sa isang nilalang na nisay nagap, hindi inakala ng binatang totoo. Habang abala sa pagpapala ng mga pilapil, kung saan dadaan ang palabas ng tubig, biglang nakarinig ng malakas na iyaw ang binata. Nung una ay 1 beses lang. Ngunit ilang minuto ang nakalipas. Laking gulat nito. Sunod-sunod na huni ng kung anong nilalang ang narinig ni Val. Sa pagkakataong iyon, napahinto ang binata at tumingala. Nanlaki ang mga mata nito nang biglang humarang sa liwanag ng buwan ang anino ng isang nilalang. Tila isang malaking paniki ang paikot-ikot sa himpapawid. Lalong kinabahan si Val nang makita itong bumulusok pa ibaba. Mula sa kagubatan sa tabi ng palayan, nakita nitong tumatakbo palabas si Bugang. Naalala ng binatang iniwan pala nito ang alagang pagong.
Sinabihan nito si Val na dumapa. Sabay salo sa nilalang. Itinapon nito palayo, dahilan para tumama sa isang puno ng nyug. Dali-daling tumakbo si Bugang papunta sa kinaroroonan ng nilalang. Wala itong tigil sa pagsuntok hanggang sa hindi na makakilos. Walang yang aswang. Hanggang dito ba naman? Sinusundan pa din nila ako. Wika ng nilalang. Dahan-dahan namang naglakad si Val papunta kay Bugang. Anong uri ng nilalang yan? Tanong ni Val habang nanginginig sa takot. Isa itong uri ng aswang. Kubot ang tawag sa kanila. Kadalasang nambibiktima ng mga tao. Bakit mo kasi ako iniwan? Tugon ni Bugang. Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi inaasahan na may sasalakay sa akin eh. Wika ni Val. Hindi bale. Ang importante, alam mong mapanganib ang lumabas tuwing gabi. Lalong-lalo na kapag mag-isa ka. Tugon ng gabay. Ngunit biglang naalala ng binata ang sinabi nito. Naalala ko lang, Bugang. Nabanggit mo na sinusundan ka ng mga kubot na yan. Bakit naman? Tanong ni Val. Tama ka. Mula sila sa pinanggalingan kong mundo. Inubos sila ang mga kalahi ko at ako na lang ang nag-iisang naiwan. Pinili kong umalis para sa kaligtasan. Pero hindi kubot ang pinakakalaban dito, kung hindi isang uri ng ahas. Tugon ni Bugang. Gusto ko sanang marinig yung kwento ng buhay mo eh. Kaso ilang minuto na lang itatagal mo. Wika ni Val. Hindi, Val. Tuwing kabilugan ng buwan, maaari akong manatili sa ganitong anyo ng matagal. Kaya kung gusto mong marinig ang totoong nangyari sa akin, halika, tutulungan kita sa gawain mo habang nag-uusap tayo. Pinaliwanag ni Bugang ang buong pangyayari. Ayon dito, totoo ang sinabi ni Mang Elyong na hindi nga sila mula sa bansa. Dinala sila ng dayuhan kasama ang kanyang pamilya. Bagaman naging mahirap ang biglaang pagbabago ng lugar, pinilit ng angkan ni Bugang na makiangkop at mamuhay ng payapa. Sa paglipas ng mga taon, naging matiwasay ang buhay nila kasama ang ibang lokal na nilalang. Hanggang sa tuluyan silang tanggapin sa lugar na pinagdalhan sa kanila. Gumawa ng sariling teritoryo ang pamilya ni Bugang. Iginalang naman ito ng ibang nilalang. Pinili nila ang bukal na malapit sa tahanan ni Val. Ngunit sa kalagitnaan ng katahimikan, sinalakay sila ng pangkat ng mga kubot. Isa-isang pinagpapapatay ang kanyang mga kaanak. Matatanda na ang mga ito, kaya hindi na nagawang may pagtanggol ang mga sarili. Paslit pa lang si Bugang ng mga sandaling ito. Sa murang edad, nasaksiyan niya ang kalupitan ng mundong ginagalawan. Ito din ang naging dahilan para tuluyan niyang lisanin ang kanilang mundo. Pinili nitong isakripisyo ang sariling buhay para muling ipanganak. At doon nagsimula ang sama nila ni Val. Hindi naman ito makapaniwalang totoo ang lahat ng sinabi ni Mang Elyong. Lalo pa nang inamin ni Bugang na siya ang nagligtas kay Val nung naganap ang lindol. Ipinakita din ni Bugang ang mga bagay na kaya nilang gawin. Kagaya na lamang ng pagtatawag ng isda o pagpapatubo ng halaman. Ngunit ang pinaka nakakamangha sa lahat ay ang kakayahan ng kapa na magpagaling ng kanilang mga sugat.
Pinutol ni Bugang ang sariling braso. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nakita niya itong tumubo. Pero napakalakas mo, Bugang. At alam kong gaya mo, malakas din ang mga kalahi mo. Bakit hindi nyo nagawang lumaban? Wika ni Val. Masyado nang masakit ang pangyayari, Val. Pero sige, ipapaliwanag ko pa rin. Ayon dito, isang tao ang nakilala nila at naging kaibigan. Pinagkatiwalaan ng mga kaanak ni Bugang ang taong iyon. Umabot pa sa punto, inilahad ng mga ito ang kanilang pinakainiingatang sekreto, ang kanilang immortalidad at kung saan ito nagmula. Magtitiwala ako sa iyo dahil ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Kaya sana wag mo kong bibiguin. Ang sikreto ng aming walang hanggang buhay ay ang kristal na nakapatong sa tuktok ng aming mga ulo. At sa oras na babasag ito o makuha sa amin, unti-unti kaming mamamatay. Yon ang ginawa ng taong pinagkatiwalaan ng aking ama. Sauli, ipinagkanulo siya para sa bertud na yon. Literal na ahas. Pagpapaliwanag ni Bugang. Bakit naman niya kinuha ang bertud ng tatay mo? Tanong ni Val. Sa kagustuhang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi akalain ni ama na gagawin yun sa kanya ng pinagkakatiwalaang tao, maging sina at mga kapatid ko, hindi nakaligtas. Ginamit ng ahas na yon ang mga kubot para makuha ang kanyang gusto. Unti-unting naging maliwanag kay Val ang nangyari. Bagya itong nalungkot sa mga narinig. Dahil minsan pang pinatunayan ng karanasan ni Bugang ang pagiging sakim ng mga tao. Pasensya ka na, Bugang, sa ginawa ng mga kalahi ko, ha? Pero sinisiguro ko sa'yo, hindi ako kagaya ng iba. Wala akong pakialam sa pagiging immortal. Ang gusto ko lang mamuhay ng payapa at mamatay ng maayos pagdating ng panahon. Wika ni Val. Sa mga hindi nakakalam, ang mga kapa ay nilalang na netibo sa bansang Hapon. Sinasabing ang mga ito ay may kakayahang magpatubo ng anumang uri ng halaman, gumamot ng kahit anong pinsala sa katawan. Sinasabing dahil sa taglay nilang kakayahan sa pagpapagaling, nananatiling immortal ang mga ito, at ang pinanggagalingan ng kanilang kapangyarihan ay ang malakristal nilang bumbunan. Sa oras na mabasag ito, unti-unti silang tatanda. Mawawala ang kakayahang pagalingin ng sarili at kalaunan ay mamamatay. Kinakatakutan din ang kapa sa bansang pinagmulan nito dahil sinasabing kumakain sila ng mga naliligaw na tao sa kanilang teritoryo. Ngunit sa kabila ng takot na dala ng mga kapa, may ilang naniniwalang nagbibigay sila ng swerte. Kaya ang mga aristokratang pamilya sa bansang Hapon nagpapagawa ng sariling lawa sa kanilang bakuran. Naglalagay ng mga dambanang nag-iimbita sa mga nilalang na manirahan doon. Balik tayo sa kwento. Muling naalala ni Val ang kwento ng kanyang lolo Henry tungkol sa bukal. Hindi napigilan ni Val ang sariling magtanong tungkol dito. May naikwento sa akin si lolo tungkol sa pagkawala ng mga tao sa bukal. Kayo din bang may gawa nun? Tanong ni Val. Oo, ginagawa namin yun dahil ginagambala nila ang aming tahanan. Sinusubukan nilang sirain
Kaya pinagtatanggol lang namin ang lugar. Nanlaki ang mga mata ni Val sa mga sinabi ni Bugang. Dahil ayon din sa kwento ni Mang Henry, kinakain ng mga kagaya ni Bugang ang mga taong nawawala. E di totoo pala yung sinasabi ni Lolo. Kinakain niyo yung mga taong nagpupunta sa bukal. Muling tanong ni Val. Nagulat ito sa sinagot ng gabay. Oo, kinakain namin sila. At ang pinaka-paborito kong parte, utak ng tao. Tugon ni Bugang. Habang pinakikiramdaman ang reaksyon ng binata. Nang mapagtantong natatakot na ito, biglang tumawa ng malakas ang kapa. Nagbibiro lang ako. Kung makikita mo lang sana ang mukha mo ngayon. Pangit. Hindi totoo ang mga narinig mo. Nililigaw lang namin sila. May kakayahan kaming magbukas ng ibang dimensyon papunta sa ibang lugar. At doon namin sila dinadala. Kaya marami sa kanila ang hindi na nakakabalik. Wika ni Bugang. Hindi na namalayan ng 2 ang oras. Napansin na lang ni Val na may papalapit na sulo. Napagtanto, si Diosdado ang paparating. Hindi na ako magtatagal dahil baka makita ako ng tiyuhin mo. Wika ni Bugang. Muli itong nagbalik sa pagiging pagong. Nang mga sandaling iyon, nakita ni Diosdado ang kubot na pinatay ni Bugang. Halos mapatalon ito sa takot. Saan ang galing ang nilalang na yan, Val? Sinong nakapatay dyan? Tanong ni Diosdado. Hindi ko alam, Uncle eh. Nagulat na lang ako. Bigla yang bumangga sa puno ng nyug eh. Pagsisinungaling ni Val. Napasapo ito ng noo dahil nakaligtaan nilang ayusin ang katawan ng kubot. Bumangga sa puno ng nyug. Seryoso ka ba, Val? Eh sino namang walang utak yung babangga sa puno ng nyug? Wika ni Diosdado. E di sino ba? Yung nilalang na yan? Tugon ni Val. Puro kakalokohan. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Sino ang nakapatay sa nilalang na yan? Muling tanong ni Diosdado. Kung sasabihin ko sa'yo, hindi ka din naman maniniwala, Uncle eh. Sabihin mo, subukan mo ako. Ito, Uncle, si Bugang, siya ang pumatay sa aswang na yan. Tugon ni Val. Tumawa ng malakas si Diosdado nang makita ang pagong na nagtatago sa kanyang bao. Yan? Ano naman ang magagawa ng kakaranggot na... Hindi na ituloy ni Diosdado ang sasabihin. Biglang nagbago ang anyo. Sa mismong harap niya si Bugang. Napasigaw ito sa sobrang takot. Ngunit hindi niya magawang tumakbo dahil nakapalupot sa kanya ang mahabang buntot ng nilalang. Pasensya ka na, Val. Nakalimutan kong iligpit ang kubot. Yaman din lang na nakita na ito ng tiyuhin mo. Wala na sigurong dahilan para magtago pa ako. At ikaw naman, Diosdado, sino ang tinatawag mong kakaranggot? Wika ni Bugang. Pilit namang pinipigil ni Val ang pagtawa dahil kitang-kita sa liwanag ng sulo ang pamumutla ni Diosdado. Ayos lang, Bugang. Yun nga lang, tinakot mo ng gusto si Uncle eh. Tara, itago na muna natin yung kubot.
Tugon ni Val. Kinuha ni Bugang ang sisidlang nakasabit sa tagiliran. Ininom ang laman. Laking gulat ng binata dahil biglang nagbuga ng apoy ang kapa. Tinupok ang katawan ng kubot. Hayaan mo lang na maging abo ang katawan niyan. Wala nang makakapansin sa kanya. At ikaw naman, Diosdado, sa oras na ipagkalat mo ang nangyari dito, tandaan mo, hahanapin kita at ikaw ang gagawing kumpulutan. Hindi na nakapagsalita si Diosdado. Nang mga sandaling iyon ay tanging pagtangulang ang naisagot nito. Matapos ay muling nagbalik sa pagiging pagong si Bugang. Saka pa lamang nahimasmasan si Diosdado. Anak nang, saan ang galing ang nilalang na yon? At bakit alam niya ang pangalan ko? Tanong ni Diosdado habang pinupunasan ng pawis. Kalma lang, Uncle. Sinabi ko na sa'yo, siya ang alaga kong pagong. Huwag kang mag-alala, binibiro ka lang niya. Hindi sila kumakain ng tao. Tugon ni Val. Akmang babatukan sana ni Diosdado ang binata nang bigla itong awatin ni Val. Hop, sandali lang, Uncle. Alam mo ba kung bakit napatay ni Bugang ang kubot? Sinugod kasi ko ng nilalang na yan. Sa makatuwid, kapag merong tao ang gusto na saktan ako, lalabas si Bugang at ipagtatanggol ako. Yan ang iiwasan mo. Biglang napahinto si Diosdado. Ibinaba ang kanyang kamay. Inayang umuwi ang binata. Ikaw talagang bata ka. Puro kakalokohan. Alam na ba to ng Lolo Henry mo? Tanong ni Diosdado. Hindi pa po, Uncle. At siguro, wag na muna natin sabihin. Mamaya, atakiin sa puso si Lolo kapag nakita si Bugang. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento, mga kabayan. Ito, promise to. Kapag umabot tayo ng 1,000 likes and 500 comments, upload ko kagad yung susunod na episode. Salamat. Magandang araw, mga kabayan. Pakita ko lang tong mga gabay medalyon natin. Ready na to lahat, so pwede na kayo mag-order. Nilalagyan lang namin ng barnis o yung pampakinang para mas maganda siyang tignan pag suot. Payo lang, mga kabayan, huwag kayo mag-focus masyado dun sa itsura ng medalyon. Ang importante dito yung simbolo, saka yung mga sangkap sa loob, lalong-lalo na yung mutya. Na syempre, yung orasyon na kasama nito, yun yung pinaka-importante. Pero paalala din, buhay na tong mga tangan na to eh. Buhay na yung gabay medalyon. Kumaga ang bisa ng orasyon para mas kumapit sa inyo yung gabay medalyon at mas magkabisa pa. Sa lahat ng interesado, yung nakikita nyo, yan lang yung stocks natin. For sure, pagka-upload ko nito, mabilis mong ubos yan. Kaya hanggat meron pa, mag-message na kayo or mag-checkout na kayo dun sa ating link na nasa comment section. Maraming salamat, mga kabayan.